Amen. Praise God. Magandang araw po sa bawat isa na nakasama po namin sa pananambahan. Ngayong araw na ito, naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para maging container tayo ng makapangyarihan na salita ng Panginoon. And I hope na kung saan manorish yung ating spiritual life sa ating pagsasalo-salo ngayon sa kanyang salita. So we are in the third installment of our brand new series entitled Wake Up Call. So sinabi natin may mga experience na ba tayo na kung saan ito yung mga events sa buhay natin na kung saan nag-a-alert sa atin o nagpaparealize sa atin na may kailangan tayong gawin, yung now na, yung kinakailangan mag-act na tayo ngayon. So nung nakaraan, may pag-uusap po tayo na ginawa yung before you say I do. It's about overcoming the dangers of procrastination. At sinabi natin, itong procrastination na ito yung evil sibling ng procrastination. So pag sinabing procrastination, acting too early, ang procrastination naman, acting too late. So ito yung mga evil siblings na kung saan dalawang extremes na hindi maganda. Hindi natin sinabi na bawal mabilis ang kilos. Kailangan nga natin ngayon yan. Kung gusto mo yung negosyo mo, mas maganda, dapat mas mabilis yung production mo kaysa sa iba. Kaya lang, yung bilis na yan, without exact knowledge, doon sa ginagawa mo, yun ang tagilid ka. Kaya kinakailangan, huwag ka munang aakto kung hindi mo naman talaga alam yung ginagawa mo. Kaya nga, napaka-dangerous ng procrastination. Akala mo, napaka-bilis ng ginagawa mo, mas mapaparami yung production mo, kaya lang, lalo kang napapatagal. Tapos maraming nasasayang. Kapag masyadong kumikilos ang isang tao, pag masyadong nagmamadali, na hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Kaya kinakailangan natin ngayon, yung mga agile na tao, especially ng mga leaders, mabilis magdesisyon, mabilis gumawa, pero alam yung kanyang ginagawa. On the other hand, naman, itong kapatid na ito ng procrastination na hindi nakakatulong o napaka-dangerous din naman, ito naman yung procrastination. Ito naman yung acting too late. Yung isa acting too early, yung isa naman acting too late. Napaka-dami po mga kapatid na nasasayang na oportunidad. Napakadami na nasasayang na pagkakataon na maayos yung buhay niya, maayos yung buhay ng ibang tao, at makatulong sa mundo dahil sa mga taong late. Magdesisyon sa buhay, late na kumilos, ang daming mga isinaalang-alang, paralysis by analysis. Kaya nga, someone said that even a correct decision is wrong when it was taken too late. Even a correct decision is wrong when it was taken too late. Kahit tama ang decision mo kapag late na, aanhin panda mo kung patay na ang kabayo. Ika nga ng mga matatanda, kahit na tama yung decision mo kapag huli na yan, late na, wala na rin eh. So napaka-importante po mga kapatid na ma-overcome natin ito. Ma-overcome natin itong procrastination na ito. Yung acting too late. Ang dami sanang pagkakataon na maaayos yung buhay ng isang tao, kaya lang babagal-bagal. Ang daming kinukonsider, wala na nangyari. At isa po sa mga napaka-crucial na payo ng mga nagtagumpay na tao sa iba't ibang larangan, ay kumilos ka na. Hindi mo kinakailangan maging perfect yung sitwasyon. Para, in fact, ang perfect na situation ay hindi yung perfect na panahon, kundi umaksyon ka na ngayon. Kasi eventually, yung mga natutuhan mo, ipapolish mo yan. At marami ka pang matututuhan along the way. Basta importante, pinag-isipan mo, pinag-aralan mo yung mga bagay-bagay, kasi baka mamaya, kahihintay mo ng kahihintay, kababagal mo ng kababagal, late na siya. Late na siya. Alam niyo po, nung nakaraan, may mga kanta po tayo na kung saan mga nagpasa. Magaganda naman yung ibang kanta eh. Actually, sa mga song composition na contest, ang daming magaganda. Kaya lang hindi na napapanahon. Masyado na sigurong naibigay, masyado nang late yung entry at hindi na napapanahon. Minsan hindi mo na ma-appreciate
o kaya hindi na ma-appreciate ng market yung kanta kasi nga luma na siya. Tatimingan mo na lang siguro ulit. Again, even a correct decision is wrong when it was taken too late. Siguro gusto pang mapolish na mapolish, ma-perfect na ma-perfect, kaya lang late ka na. Sayang ngayon yung oportunidad, sayang yung panahon na kung saan nabago sana yung buhay niya, nabago sana yung pamumuhay niya, kaya lang masyado na siyang late. At sasabihin mo na lang, bakit ngayon ka lang? At sasabihin ng mundo, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon lang? So the question is, how to live your life? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to live your life to the fullest before it's too late. How to live your life to the fullest before it's too late. Bago pa mahuli ang lahat, kinakailangan may buhos natin yung buhay natin. Kumbaga, mabuo, magawa natin yung purpose natin dito sa mundong ito na kung saan wala tayong regret. How to live your life to the fullest before it's too late. I don't know kung sino sa atin ngayon, nakikita mo sa sarili mo, parang hindi mo pa naibibigay ng buong buo yung buhay mo, o kaya nakikita mo, there's something more in this life. May magagawa pa ako na kung saan magkakaroon ng impact sa aking generation. Pwede pang mabago yung buhay natin. Because if you're not dead, you're not done. Hindi pa naman tapos. If you're not dead, God's not done, and the best is still ahead. Marami pang magandang naghihintay sa buhay natin. Kaya lang, kinakailangan maiwasan natin itong procrastination na ito. Kinakailangan ma-overcome natin itong mga dangers ng procrastination. How to live your life to the fullest before it's too late. I want you to open your Bible with me in Romans chapter 13, verses 11 through 14. Romans chapter 13, verses 11 through 14. Here in this passage, the Apostle Paul sounds the alarm to let us know something crucial. So dito, nagpapatunog na ng sirena, o kaya tumutunog yung alarm clock sa pamamagitan ng passage na ito para lang malaman natin sa pamamagitan ng sinabi dito ni Apostle Paul na may mga bagay na crucial na kapag hindi mo inaktuhan, mapapahamak ka. Sayang ang panahon. At sasabihin na lang natin, it's too late. Paano mo ma-overcome ito ngayon? Romans 13, 11 through 14. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than we first believed. 12. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes, and put on the shining armor of right living. 13. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. 14. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. So join me in our message today entitled, Before It's Too Late. Before it's too late. How to live your life to the fullest before it's too late. Noong nakaraan, before you say, I do. Yung mga nakaraan, yung series break natin last month. Ngayon naman, before it's too late. Noong nakaraan, paano natin ma-overcome yung dangers ng procrastination. So dito naman, paano natin ngayon ma-overcome yung dangers naman ng procrastination? Para nang sa gayon, maging buo yung buhay natin. At wag tayo magkaroon ng regret, sayang. Huli na ang lahat. How to live your life to the fullest before it's too late. Number 1, in verses 11 hanggang 12, this is all the more urgent, for you know how late it is. Sinabi ni Apostle Paul, time is running out. Wake up! For our salvation is nearer now than we first believed. The night is almost gone. The day of salvation is soon be here.
So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. How to live your life to the fullest before it's too late. Number 1, wake up. Napaka-importante po nitong sinabi dito ni Apostle Paul. Wake up. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. May alarm clock na sinasabi dito, na pinapakita sa atin dito. May warning na, may alert na ibinibigay. Wake up, sinabi ni Apostle Paul. So the word time here refers to a season of time. So this whole verse has to do with the return of our Lord Jesus Christ for His people. So the idea here is that the believer is to keep his eyes on the changing world around him at maunawaan natin na ang pagdating ng Panginoon ay nalalapit na. Ngayon ang tanong, paano bumangon? Paano ba magising sa katotohanan? Kinakailan parang yung sa prodigal son. Dito, when he squandered everything, sinabing ganon, nung nilustay niya lahat ng bagay sa buhay niya, nung naghirap siya, naging mas mahirap pa siya, naging mas masahol pa siya sa hayop. Buti pa yung mga kahayupan may pagkain at that time, siya wala na, humihingi siya, nakikihati na lang siya sa pagkain ng mga hayop na yon. Wala pa, kaya sinabi ko ang paglayo kay Lord ay magiging mas masahol pa tayo sa hayop. Ang kagandahan naman doon, when he realized, sinabi doon sa text na yon, ang maganda doon sa realization yung magising-gising ka, nung siya'y magising. Nung siya'y makapag-isip-isip. Sinabing ganon. Kaya importante mga kapatid, bangon ka na. Ngayon ang tanong, paano ba bumangon? Sinabi natin, if you want to live your life to the fullest, before it's too late, bumangon ka. Kinakailangan, huwag mong sayangin yung oportunidad na may magawa ka pa. Wake up. Maybe somebody right now, ito yung message sa atin ng Panginoon, bumangon ka na. Napaka-importante ang pagbangon, kaya lang may tamang pagbangon, lalo na pagdating sa pag-aayos ng buhay. First, mga kapatid, wake up urgently. Verse 11, this is all the more urgent. Sinabi dito, for you know how late it is. Time is running out. Wake up. For our salvation is nearer now than we first believed. Wake up urgently. Yung iba sa atin, may alarm clock ka nga, kaya lang snooze ka ng snooze, tumatagal ka ng tumatagal. Meron po akong isang libro na nabasa about overcoming procrastination, the 5-second rule. Napakaganda, simple, pero rock. Ang daming hindi na-accomplish ng tao, ang dami sanang magagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay, kaya lang delay siya ng delay. Maraming kadahilanan, naka-wired kasi ang utak ng tao para mag-delay. Default daw sa utak ng tao na mag-delay. Default yan sa atin. Kaya nga kinakailangan, may pag-aaral, may paraan na gagawin. Napakasimple doon sinasabi niya, maniwala kayo. Hindi ko na sana sasabihin, gusto sana basahin niyo Napakasimple niya, magbilang ka. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos tayo ka na agad. Para nang sa gayon, wala kang namimiss na mga bagay-bagay. Minsan, simpleng strategy. 5-second rule. Napaka-importante nun. Simpleng strategy lang. 5 lang ang bibilangin mo. Tapos tumayo ka na. Dapat urgent. Pagdating sa pag-aayos ng buhay, hindi dapat dinidelay yan. Kung gusto mong maayos ang kabuhayan mo, hindi dapat dinidelay yan. Ang masakit, kung sino pa yung wala, siya pa yung mahilig magdidelay. Kung sino pa yung malaking problema, siya pa yung nagdidelay. Napansin mo kapatid, may kinalaman sa attitude ng tao. Alam mo pala, urgent to, kinakailangan mapagtagumpayan ko. Bakit mo dinidelay? Pag may problema ka sa finances mo, kapag may problema ka sa relationship mo, kapag may problema ka sa health mo, bakit mo dinidelay? Lalo tuloy lumalala. So kung ikaw ay magbabago, kung ikaw ay babangon lang, make it urgent. So this is all the more urgent. For you know how late it is. Time is running out. Wake up! Kapag may mga importanteng bagay, kapatid, dapat huwag idinidelay. Dapat urgent to. Number 2, mga kapatid. Second, it means wake up expectantly. Makikita natin ito 11 saka 12. Wake up, for our salvation is nearer now than we first believed.
Pagdating sa 12, the night is almost gone, the day of salvation will soon be here. Expectantly. Expectantly means with an excited feeling that something is about to happen, especially something good. Kapag babangon ka, eto, malaki tulong nito. Bukod sa kailangan maliwanag sa iyo na dapat urgent ito, hindi dinidelay. Ang isang importanteng bagay. Para wala akong mamiss at wag ako mag-regret balang araw. Dapat malinaw yan sa utak ng isang tao na naka-wired siya na mag-delay ng mga bagay-bagay. Dapat urgent, urgent, urgent. Pangalawa mga kapatid, makakatulong ng malaki kapag ikaw ay nag-e-expect. Yung may excited na feeling ka that something is about to happen, especially something good. So Paul tells us that our salvation, tignan niyo po itong maigi, is nearer than we first believe. Mas malapit siya than we first believe yung salvation natin. Now, tulad nga po ng sinasabi natin, as we know, there are 3 stages or tenses of salvation. First, we are saved. Second, we are being saved. Third, we will be saved. Because at the moment of conversion, we were saved from the penalties of sin. Saved na tayo noon from the penalties of hell, eternal separation from God. And then number 2, we are being saved daily from the power of darkness. And we will be saved eventually when Jesus Christ returns. Our salvation is fully accomplished. Tandaan po natin yon. Fully accomplished na yan. But it being worked out daily in our lives. Kaya sinabi ng Bible, work out your salvation. Because one day, when Jesus returns for His people, we will experience the complete effects of our salvation. Ibig sabihin, papalitan na yung katawan natin at tayo ay mapupunta na sa kanyang tahanan. Napaka-importante nun mga kapatid. Kompleto na yan, kaya lang, parang ganito yung sinasabi ni Apostle Paul dito, wait, there's more. There's more. So wake up expectantly. Makakatulong ito para bumangon ka eh. Napansin mo kapag wala kang sense of expectation, walang dating eh. Una, dapat urgent ito. Pangalawa, may magandang mangyayari. Something good is about to happen. Hindi ko sasayangin tong oportunidad na ito. Maganda yung pwede pa mangyari sa buhay ko. So our salvation here is nearer. In the sense that Christ coming for the church is nearer today than ever before. By salvation, in this passage, Paul means the total blessing we will have when Christ comes, including, sinabi ko nga, mga kapatid, yung new bodies natin, yung new home natin, di ba? Parang nakaka-excite, lalo na alam mo, lilipat ka sa magandang bahay, o kaya naman may alam mo, lalo na sa mga nasa uso ngayon, di ba, mga aesthetics, sa katawan natin, sa balat natin, may magandang gagawin sa'yo, palalakasin ka, gagamutin ka, may magandang gagawin sa pangangatawan mo, na-excite ka eh. So ito yung sinasabi dito, hindi ka babangon kapag wala kang ganito. Kapag wala kang sense of expectation. Kapag walang sense of urgency. So kapag gusto mong makabangon, dapat may sense of expectation ka at may sense of urgency. Doon ka makakabangon ng maayos. Hindi yung kapag may sinabi ng alarm clock eh. Sinabi dito ni Apostle Paul, this is all the more urgent for you know how late it is. Time is running out. Wake up. Ito na yung alarm clock ngayon. Ang gagawin ng iba, basta magtalokbong ka, mong tumunog yan. Nag-alarm clock pa. Anong silbi nung alarm clock? Anong silbi nung alarm? Halimbawa, baha, malulunod ka na, nag-a-alarm na, hinayaan mo lang, dilulubog ka talaga doon, kaya maraming lumubog. Hindi sa walang warning eh, nag-warning, kaya lang nagpabaya. Hindi bumangon. For you know how late it is. Time is running out. Wake up. Sinabi dito, 12, the night is almost gone. The day of salvation will soon be here. It is almost gone. Alam niyo po ba mga kapatid, yung it is almost gone, yung sinabi dito, ikinumpare sa kadiliman? Mapapansin natin dito, bad news ito sa mga hindi mananampalataya.
Good news ito sa mga mananampalataya. The night is almost gone, matatapos na rin ang kadiliman. Nasabi dito, kaya lahat ng papanig sa kadiliman, matatapos. Na hindi magiging maganda ang ending nila at ang kanilang eternity. Sinabi dito sa 12, the day of salvation will soon be here. Kayo matakot, expect something great. Sinabi dito, ganito bumangon kapatid. How to live your life to the fullest before it's too late? Wake up urgently and wake up expectantly. Napansin mo kapatid, hindi ka mabubuhay sa regret eh. Hindi ka mabubuhay ng sinabi, ang dami mong pinanghihinayangan sa buhay, ang dami mong hindi nagawa. Ulitin ko kapatid, maraming mamimiss ang isang tao na napakaganda sa buhay na ito and even sa susunod na buhay natin kapag hindi ka bumangon. Kaya kapatid, habang may time, bangon-bangon. Bangon-bangon habang may time. Huwag mong sasayangin yung panahon. Ilagay mo lagi sa isip mo, urgent ito at may magandang mangyayari sa buhay ko. Napansin mo kapatid, kapag kahit na puyat ka, kahit na pagod ka, nangyari na ba sa'yo yan? Puyat ka, pagod ka, kaya lang may suswelduhin ka sa araw na yun. O kaya naman may magandang gagawin dun sa business mo, sa opisina ninyo, kahit puyat ka, ang bilis mong bumangon. Kasi para sa'yo, urgent yun. Saka para sa'yo, may magandang mangyayari dito. Dapat ganun kapatid yung mindset natin. Dapat ganun yung nasa isip natin. Kapag hindi natin isinaisip ito at sinabuhay ito, ulitin ko, marami kang mamimiss sa buhay. Ang daming magaganda na pwedeng mangyari sa iyong buhay na babaguhin sana niyan yung sitwasyon mo, yung organization na kinabibilangan mo, yung paligid mo. Unang gagawin mo lang kapatid, wake up! Second, 12. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Ang ganda nito. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. Number 2, how to live your life to the fullest before it's too late. Number 2, clean up. Clean up. Napaka-importante ng paglilinis. Alam niyo po, in an unblushable generation that boasts in its sin, we are called to a higher standard of clean living. Pag sinabing unblushable, ibig sabihin nito, pag sinabing unblushable kasi, ito yung parang walang pagsisisi sa ginagawa niyang mali. Hindi nakakaramdam, o kaya hindi nakakaramdam ng kahihiyan dun sa ginagawa niya. Alam niyo po, ito yung tinatawag ngayon na unblushable generation. Nakakita na kayo na parang wala lang sa kanya na mali yung ginagawa niya. Minsan maintindihan mo yung walang mga Lord sa buhay eh. Pero masakit ngayon, nasa generation tayo na kahit na yung mga religious groups, nakikita natin na parang wala na lang sa kanila yung kahihiyan. Hindi na nila iniisip, kinakailangan tanggapin nila ako bilang ako. Wala akong pakialam. O yung iba naman, talagang hindi alam. Kung yung iba walang pakialam, yung iba naman walang alam. Not feeling or showing embarrassment or shame. Ano ngayon? Tanggapin nila ako. Ganito ako. Ito ako. Ito ako. Pag ganun lagi kapatid yung pangangatwiran natin, walang mangyayari sa buhay natin. Alam mo na ang pangit ng buhay mo, sasabihin mo, hindi, ito ako eh. Ganun ba sasabihin mo? Yung nabaon ka na sa utang, hindi, ito ako eh. Alam mo, hindi ako marunong mag-handle ng pera, intindihin niyo ako, ito ako, tanggapin niyo ako. Ganun ba kapatid? O kaya naman duming-dumi ka na, o kaya nasisira na ng buhay mo, hindi, ako to eh. Pinanganak talaga ako para masira buhay ko. Ito purpose ko sa buhay. Sirain ang buhay ko. Hindi, di ba kapatid? Gumagawa ka ng paraan para maayos ito.
Kaya lang, maraming mga tao ngayon, sabi ko nga, we are living in an unblushable generation. Na kung saan hindi nakakaramdam o kaya walang pakialam na madumi yung ginagawa niya. Kaya sinabi dito sa verse 12, the night is far spent, the day is at hand, therefore let us cast off, sinabi sa New King James Version, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, or in lewdness and lust, not in strife and envy. Ngayon ang tanong, paano ba tayo naglilinis? Eto, maganda ngayon, makinig ka maigi. Paano ba maglinis ang isang tao na gustong umayos ang buhay? Paano ba maglinis? Kapag gusto mong umayos ang buhay mo, kapag gusto mong mabago yung buhay mo, pag gusto mong mabago yung kabuhayan mo, kinakailangan may paglilinis eh. Kahit, sa totoo lang kapatid napaka-timeless nitong principle na pinag-uusapan natin ngayon. Kahit hindi mananampalataya, pag in-apply ito, aayos yung buhay niya eh. Nakuha natin yun mga kapatid. Mag-aayos ka ng mindset mo eh. Mag-aayos ka ng puso mo. Magpapatawad ka. Magtatanggal ka ng mga bagay na kung saan nagpapabigat sa'yo. Naglilinis ka eh. Basic eh, di ba mga kapatid? Pag gustong umayos yung health mo, lilinisin mo yung bahay mo. Lilinisin mo yung katawan mo. Kaya nga, paano natin gagawin ito? First, mga kapatid, cast off the works of darkness. Ang ganda nito. Yung mga ibang tao kasi, gustong malinis yung buhay niya, kaya lang may hindi siya nakikita dito. Sinabi sa verse 12, the night is far spent, the day is at hand. Night, day. Sabi dito, therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. So, yung ginamit dito, mga kapatid, na cast off, sa Greek, it means to lay off, to lay down aside as garments. Ito yung, mamaya, tiyak ko naman, yung suot-suot mo ngayon, kung ikaw ay nasa labas, magpapalit ka. At tiyak ko rin, kahit nasa loob ka ng bahay, sigurado naman, at least 1 araw, 2 araw, 3 araw, magpapalit ka. Bakit mo papalitan? Kasi, madumi na. Yun yung sinasabi dito, na cast off. Palitan mo yung maduming nakasuot sa'yo. Ganyan maglinis. Sino po sa inyo mga kapatid, 1 taon na yan damit mo. Hindi mo man lang pinalitan. Walang ganun eh. Ang tao mga kapatid na nasa tamang kaisipan, nagpapalit yan ng kung saan madumi na suot-suot niya. So, ibig sabihin dito, sinasabi ni Apostle Paul, palitan mo yung suot mong hindi malinis. Alam mo nang madumi, hinahayaan mo pa. Paano aayos ang buhay mo? Habang buhay kang kakainin ng guilt. Habang buhay ka mga kapatid na maaapektuhan ng karumihan na yan. Basic eh. Napaka-practical. Pag alam mo madumi, linisin mo. Sino dito mga kapatid nakaka-1 buwan ka na hindi naliligo? Nakaka-1 buwan ka na hindi naglilinis. Napansin mo, basic. Ito sinabi ni Apostle Paul. If you want to live your life to the fullest, before it's too late, clean up. Clean up. Cast off the works of darkness. Kaya sinabi dito sa verse 12, so remove your dark deeds like dirty clothes. Kaya lang mga kapatid, sa totoo lang, kapag magtatanggal ka ng mga dark deeds, hindi laging madali siya. Minsan may pain. Noong nakaraan, nagpapa-facial ako, may nadikit dito na tinatanggal. Mamaya dyan, sabi ko parang medyo masakit ng konti. Yung pala na may mga white heads saka dark heads na, ayun ba yung tawag doon, tapos na tinatanggal siya. Minsan kahit nagaano, sabihin na natin hindi masyadong invasive yung ginagawa, hindi masyadong masakit, may tatanggalin pa rin talaga eh. Kailangan tanggapin mo yung katotohanan na yun eh. Na hindi sa lahat ng buhay, laging masaya. May panahon na kailangan disiplinahin mo ang sarili mo. Hindi kayo maigi dito. Lahat na nabagong tao, nasaktan. Lahat na naglinis ng buhay, nasaktan. Kasi nakasanayan mo yan eh. But you must learn how to cast off the works of darkness. Alam mo, kakainin ka ng kadiliman na yan.
Kinakailangan, kapatid, marunong ka magpalit ng maduming damit. Kahit na favorite mo yan. Sino sa inyo, paborito mo yan, t-shirt na yan, ng damit na yan. Kapatid, alam mo, kailangan mo pa rin tanggalin yan. Kasi alam mong hindi makakatulong sa'yo yan. Ganyan ang paglilinis. Yung alam mong madumi, bibihisan mo ngayon. Papalitan mo siya. Second, mga kapatid, put on the armor of light, nakalagay dito. Put on the armor of light, cast off the work of darkness. Put on the armor of light. Sinabi, let us put on. Alam mo, mga kapatid, ito maganda dito. Tignan nyo maigi. Dito sa text natin. And let us put on the armor of light. Ano ibig sabihin nito? Di ba nagtanggal ka ng maduming damit? Posible naman hindi mo palitan ng maganda. Nakuha mo, kapatid? Yung iba, pwede ba yung ganun? Magtatanggal ka ng maduming damit. Siyempre magbibihis ka nagtatanggal ka ng maduming damit. Siyempre magbibihis ka ng maganda. Kaya lang, ang maganda dito, tingnan mo maigi, kapatid. May nakalagay dito na ilalagay mo. Put on the armor of light. Alam niyo po, mga kapatid, yung ginamit dito, yung armor na nakalagay dito, ito yung Greek word na hoplon. It means arms, armor, weapons, whether offensive or defensive. So the actual Greek root word used here is hoplon, which translated weapon dito sa English, o kaya armor. Bakit kaya ganito yung nilagay ni Apostle Paul? Apostle Paul chooses a word that implies that the Christian life is not a fashion show. Hindi ka nagpalit ng damit para magpa-cute. Sinasabi dito ni Apostle Paul that Christian life is not a fashion show, rather Christian life is a battle. So to be awake is to be at war. Nagpapalit ka ng damit mo, hindi para magpa-cute, kundi para lumaban. Kapatid, ang Christian life, hindi puro pa-cute ito. Ito ay laban. Pag hindi malinaw sa iyo to, kung ano-anong pamporma ang isusuot mo, hindi ka nagsusuot na kung saan ipanlalaban mo. Hindi malinaw sa iyo na battle pala ang Christian life. Hindi ito fashion show. Hindi ito fashion show, kapatid. Ang Christian life ay isang gera. Ito ay isang gera. So napansin mo, kapatid? Cast off the works of darkness. Tatanggalin yung maduming nakasuot sa'yo. And put on the armor of light. Magbibihis ka, kapatid, ng bihis na panglaban. Hindi para magpa-cute at pumorma, kundi para lumaban. Now, third, kapatid, pagdating sa paglilinis, meron pa dito sa verse 13. Let us act as we should, like people living in the daytime. Have nothing to do with wild parties. And don't get drunk. Don't take part in sexual sins or evil conduct. Don't fight with each other, ang ganda nito, or be jealous of anyone. Paano maglinis, kapatid? Paano? Cast off the works of darkness, put on the armor of light, and then behave properly. Tingnan niyo po, mga kapatid. Tatlo yung binanggit dito. Have nothing to do with wild parties and don't get drunk. So, ibig sabihin nito, avoid social impurity. Piliin mo yung mga kasama mo. Piliin mo yung ginagawa, yung activity mo kapag kasama yung ibang mga tao. Madalas nadudumihan ng isang tao, malaki ang kinalaman ng mga nakakasama niya. Mga kapatid, marami akong kalokohan na ginawa na tinuro lang sa akin at na-impluwensyahan ako. Napakaraming sumira sa buhay ko. Yung iba, decision ko, of course. Lahat naman halos yun, decision. Pero ang laki ng naiiambag ng mga tao dito. So you have to avoid you have to avoid social impurity. Have nothing to do with wild parties.
Kapatid, bantayan mo yung pinupuntahan mo. Pansinin mo kung sino yung mga kasama mo. Avoid social impurity. Tignan mo, dito ba masisira ba ako sa mga kasama ko at pupuntahan ko? Gusto mo palang luminis, gusto mo palang mag-ayos ng buhay, gusto mo palang mag-ayos ng finances, sino mga kasama mo? At ano ang ginagawa nyo? Puro gastos ba ang pinag-uusapan? O nag-uusap kayo kung paano aayos ang buhay ninyo? Puro kalayawan ba ang pinag-uusapan? O paano tayo titino? Paano tayo makakatulong sa bayan? Paano tayo makakatulong sa ating pamilya? Paano tayo makakatulong higit sa lahat para sa pagbabago ng ating paligid, pagbabago ng ating buhay? Avoid social impurity. Second, mga kapatid, you have to avoid sexual immorality. Don't take part in sexual sins or evil conduct. Maniwala ka, kapatid, kahit laki ka pang simbahan, kahit magsimba ka pa araw-araw, dapat, isa ito sa mga iiwasan mo kung gusto mong luminis ka. Ay maniwala ka, marami akong kakilala nung tinamaan ng sexual immorality, nung tinamaan ng social impurity, tapos na. Tapos siya. Nag-aral ka pa, kambira, kahit mag-doctorate ka pa, ang tindi nung kahapon, nakikinig ako, wala pang 3 minutes na video ni Dr. John Piper. Why a lot of people with PhDs, sinabi niyang ganun, bumagsak sa adultery? Pambihira. Nagbasa ka lang pero hindi mo pinamuhay yung binasa mo. Ang dami ng alam ng tao. Ang problema, hindi marunong mag-behave properly. Hindi marunong mag-behave. So you have to avoid social impurity. And you have to avoid sexual immorality. Eto pa kapatid, di pa natapos yun. Sinabi dito, don't take part in sexual sins or evil conduct. Don't fight with each other. Or be jealous of anyone. Paano ka lilinis? Anong gagawin mo, kapatid, dito? Paano ka magbe-behave ng tama? Avoid spiritual family feud. Ito, matindi. Binabantayan mo yung kasama mo sa labas. O nagbabantay ka sa sarili mo. Dapat babantay ka eh. Ang problema, hindi ka nga dumumi. Hindi ka nga nasira doon. Ang problema, sinisira nyo ang isa't isa. Kayo magkakasama, nagkakagatan kayo, nag-aaway kayo. Ang pamilya, kapatid, hindi nag-aaway. Lagi may conflict ang family. Uy, by the way, mga kapatid, February, abangan nyo po yung relationship natin. Depende sa personality mo kung paano ka nag-aayos ng conflict. Kaya hindi ka makapag-ayos ng conflict at hindi ka naaayos, hindi mo kilala ang sarili mo. Kung paano mo dapat gagawin ito, may materials po tayo doon. So, abangan nyo na lang po yung announcement nito. Don't fight with each other or be jealous of anyone. Avoid spiritual family feud. Maraming mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, maniwala kayo kung ayaw nyo maniwala kayo kung di pa kayo naniniwala. Minaster yung pag-aaway. Sabi ko nga ang gulo na nga ng pamilya niya. Away na nga sa family. Pagdating sa church, ganun pa rin. Hindi ko sinasabing, kapatid, walang ganun sa church, ha? Kaya lang parang sadyaan ang dating. Tayong magkakapatid, nagwawasakan ng buhay. Magkakapatid sa pananampalataya, nagwawasakan ng buhay. Alam mo, ginagamit ito ng demonyo ngayon. Hindi na di-discern ng iba. Kaya sinabi dito, mga kapatid, hindi lang have nothing to do with wild parties and don't get drunk. O sige, hindi ka na lasinggero. Sige, hindi na wild yung buhay mo. Sinabi dito, don't take part in sexual sins or evil conduct. Sige na. Na-avoid mo na, kapatid, itong sexual immorality na ito. Na-avoid mo na. Kaya lang, sinabi dito rin, don't fight with each other. Or be jealous of anyone. Siya naman, lumago yung kapatid, sinisiraan. Lumago yung simbahan, sinisiraan. Pwede ba instead na siraan mo yung lumalago, tingnan mo na lang, bakit siya lumago at ano mapupulot mo? Kaya alam, marami mga Christians ngayon, mga kapatid, they don't know how to behave properly. Nakakaligtas ka dun sa dalawa na problema, social impurity saka sexual immorality. Ang problema, yung spiritual family feud, dun bumagsak ngayon.
Ang dami kong nakitang ganito mga kapatid. Kung doon pa siya bumagsak, away-away pa sila. Ito lang ang sinasabi dito mga kapatid ni Apostle Paul. So the image or the passage tells us that we are in the middle of conflict. Makinig ka maigi dito kapatid. Sinasabi ni Apostle Paul dito, we are in the middle of conflict. So instead of fighting each other, we need to unite against the common enemy. May kalaban ka na nga eh. Ephesians chapter 6, our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. We are in the middle of war. So instead na ubusin natin yung panahon natin, kakaagatan, kaaaway, kasisiraan. Hindi na pagod yung kalaban, pinapanood na lang, okay, sige. Ni-imagine mo parang kumakain ng popcorn yung kalaban, yung mga demonyo. O sige, sirain mo yan. O sa akin mo yung buhay. Okay, saya-saya niya. Wala pa ako ginagawa niyan, ha? Kayo pa lang yan, ha? Pawasak na yung buhay ninyo. Naubos na yung oras nyo kaaaway. Hindi na makapag-disciple. Hindi na makaabot. Bakit? Mga kapatid, sirang-sira na yung pamilya. Sino pa kayo na maniniwala? Kayo nga away ng away. Paano ko maniniwala sa'yo? Baka ako sumunod na awayin nyo. Kayo nga away ng away. Hindi pwede nyo kaming isunod dyan. Makakita kayo ng imperfections. Susunod ako dyan. Isusunod nyo ako dyan. Nakuha natin yung mga kapatid. Gumawa ka ng mali, yari ka. Gumawa ka ng tama, yayariin ka pa rin. So we have to behave properly. How? Avoid social impurity. Avoid sexual immorality and avoid spiritual family feud. Alam niyo mga kapatid, kaya sinabi sa J.B. Phillips translation in verse 13, let us live cleanly as in the daylight, not in the delights of getting drunk or playing with sex, nor yet in quarreling or jealousies. Kapatid, linis-linis din pag may time. Akala nung iba, lilinis siya, madudumihan lang siya sa labas. Akala niya, madudumihan lang siya kapag hindi maayos yung kalooban niya. Kapatid, nakakapagpadumi din. Paano ka nakikitungo sa mga kapatid mo sa pananampalataya? Nakakita na kayo ng isang pamilya, wasak na wasak yung pamilya ngayon dahil sa away. Away sa lupa, away sa mga selosan. Hindi ko sinabing, ulitin ko kapatid, natural ang conflict sa family. Pero yung mawasak yung pamilya mo, dahil dyan, tapos. Ingat sa away sa selosan. Sinabi dito, napansin niyo po mga kapatid, how to live your life to the fullest before it's too late? You have to clean up. Kakainin ka niyan. Tingnan nyo Tingnan nyo mga kapatid. Madumi yung damit. Tatanggalin. Tapos magbibihis. Ito ngayon. Pagbihis mo, ano ginawa mo? Kaya sinabi dito mga kapatid, we have to behave properly. Ang ganda na nga ng damit mo. Ano ngayon kung maganda ang damit mo? Paano ka magbe-behave ngayon? Naglinis ka nga. Hindi mo naman inayos yung buhay mo. So wala rin. Huwag mong sayangin kapatid. Huwag mong hayaan. Kaya nga sinabi, kung sino pa matataas ang pinag-aralan, siya pa bumabagsak. Bakit ganun? Kasi naayos alam mo yon, tumalino ka nga. Pero yung kilos mo, hindi mo inayos. Kaya, importante mga kapatid yung application natin doon sa mga natututuhan natin. Linis-linis din habang may time. Clean up. Ibig sabihin ng mga kapatid, ibagay mo yung action mo sa suot mo. Let us live cleanly. Tignan niyo po mga kapatid ito, as in the daylight. Napansin niyo po? Let us act as we should, like people living in the daytime. Sa ibang translation. Kasi ikaw mananampalataya ka eh. Sinabing ganun, ibagay mo yung action mo sa suot mo. Nagtanggal ka ng madumi, nagpalit ka ng malinis. Paano ka dapat a-action? Bakit ka maglulublob ulit sa madumi? Nagbihis ka na ng maganda eh. Ibagay mo ngayon yung behavior mo dun sa sinuot mo. At nagtapon ka ng damit mo na madumi. Nagsuot ka ng maganda. Tapos yung action mo, yung pang ano mong tinapon, yung pang madumi din.
nagdumi-dumi ka ulit. Hindi ganun yung dinamit mo eh. Kaya importante yung pangatlo, kapatid. Verse 14. Dress yourselves in Christ and be up and about. Sinabi sa ESV, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Number 3 is dress up. Paano ba dapat ang gagawin natin? May idadamit ka, kapatid. May idadamit ka. Ang ibig sabihin nito, kapatid, yung sinabi dito, but put on the Lord Jesus Christ. Yung sinabi dito, first mga kapatid means live like Jesus intentionally. Live like Jesus intentionally. Nakalagay dito verse 14. But be like the Lord Jesus Christ, so that when people see what you do, tignan nyo maigi, they will see Christ. Alam niyo po mga kapatid, isa sa madalas kong panalangin, natatandaan ko nung, alam mo yon, nag-decide ako na hindi lang ibigay yung buhay ko kay Lord, kundi maglingkod sa Panginoon. Yung sinasabi ko, Lord, sana makita ka sa buhay ko. Lord, sana makita ka sa buhay ko ngayong araw na ito. Lord, empower mo po ako, Lord, for me to live this life katulad ni Jesus Christ. But be like the Lord Jesus Christ so that when people see what you do, they will see Christ. So you have to live like Jesus intentionally. Sasadyain mo, kapatid, na maging Christ-like ka. Ang ganda nito eh. Kaya every time, halimbawa, dalawang bagay, may gagawin ka pa lang na hindi maka-Jesus yung gagawin mo. Hindi mo na itutuloy eh. Pangalawa naman, halimbawa naman, may nagawa ka na hindi makatulad ng Panginoong Hesukristo. Babaguhin mo yung hindi mo magandang ginawa eh, di ba? Una, prevention. Pangalawa, cure. Live like Jesus intentionally. Kasi siya, mga kapatid, ang pinakamataas na pattern ng pamumuhay natin. Although, pwedeng gayahin yung mga tao. Sinabi naman ng Bible yan, imitate me as I imitate Christ. Gayahin nyo yung mga tao, katulad niyan, katulad nila, yung magagandang ginawa nila, kahit masama, yung tao ngayon, kahit nga si David, may pinapagaya pa rin sa kanya, doon sa mabubuti yung gagayahin mo. But ang pinaka-ultimate, mga kapatid, na model natin, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So we should pattern our lives. We must live like Jesus. We must love like Jesus. We must lead like Jesus. Kung Christian ka, ganito yung ibig sabihin ng idamit mo si Lord. Live like Jesus intentionally. Sadyain mo, kapatid, na maging magkatulad kayo ng pamumuhay ng Panginoong Hesukristo. Second, live like Jesus. Ganda nito, constantly. But be like the Lord Jesus Christ so that when people see what you do, they will see Christ. Don't think about how to satisfy the desires of your sinful self. Napansin niyo po, mga kapatid, but be like the Lord Jesus Christ. Seventh translation, instead, put on the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, mga kapatid, yung Greek word na ginamit dito, yung but or instead, it is the Greek word ala. It means at all times, at all events. Ayun. Kasi pwedeng idamit mo si Jesus Christ ngayong linggo. Paano pag Lunes na? Kaya yung sinabi, huwag mo akong pilitin, linggo pa lang ngayon. Huwag mo akong asarin, linggo ngayon. Pag Lunes, pwede na. Pwede na magdumi. Pwedeng hindi na makita si Lord. Eto, hindi maka-atake sa'yo yung kaaway kasi sinabi mo linggo. Pwede hintayin niya Lunes, doon siya aatake sa'yo. Bakit ako aatake? Sa panahon na sinabi mo, malakas ka. Hihintayin niya yung sinabi mo. Huwag mong hayaan na maputol ang PC ko. O di hindi mo na titirahin ng kalaban yan. Hintayin niya maputol yung PC mo, doon siya i-entra para mahina ka na. Kapag ganyan lagi, yung pananaw ng isang Kristiyano, baka hubarin ko pagpapastor ko. O di doon ka dadalihin ng kaaway. Napaka-vulnerable mo sa panahon na yon. Kaya ingat-ingat ka, kapatid. Kapag gusto mong ipamuhay si Lord, dapat hindi mo siya ipapamuhay kapag linggo. Dapat ipapamuhay mo siya, kapatid, sa buong linggo. Araw-araw. Constantly. Kaya, but instead, ang ibig sabihin niyan, at all times, at all events, masaya ka, dapat kita pa rin si Lord.
sa buhay mo. Pag malungkot ka, kapatid, live like Jesus. Kapag nagmamahal ka, live like Jesus. Kapag naglilid ka, kapag may ginagawa tayo, live like Jesus. Ito nga maganda dahil hindi tayo perfect. Dapat may model tayo. Parang ganito mga kapatid, si Jesus yung true north mo. Kapag gusto mo makapamuhay ng maayos at sigurado magtagumpay ka, mapagtagumpayan mo lahat ng mga battles na ito sa iyong buhay. Siya yung true north mo every time na naliligaw ka na. Dapat intentional na yon. I will live like Jesus intentionally. And I will live like Jesus constantly. Halimbawa, naligaw ka, nagkamali ka, o di baling mo agad. Kasi hindi pwedeng, hindi araw-araw. At all times. At all events. Marami kasing mga tao, mga kapatid, nagbihis naman. Nag-ayos ng buhay. Kaya lang ginagawa mong every Sunday lang eh. Kapatid, ang Christian life ay hindi siya every Sunday. Ang Christian life, hindi every time na a-attend ka lang ng gawain. Kaya ka nga nakinig ng Word of God every Sunday, kaya ka nga nagkaroon ng fellowship with your brothers and sisters nung weekdays na yon, nung araw na yon, para kapatid, may i-apply tayo sa panahon na hindi na tayo nagfe-fellowship. Sa panahon na hindi mo na sila kasama at iba na ang kasama mo, yun na ang pagkakataon na i-apply mo at ipakita ang Panginoong Kristo sa buhay mo. Nakuha po natin mga kapatid, napaka-importante nun. Instead, clothe yourself, sinabi sa New Living Translation, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Sa totoo lang kapatid, malaki ang kinalaman ng suot mo sa imahe mo at pagkatao mo. Alam niyo po mga kapatid, lalo na nung kapanahunan nila, yung kasuotan mo ang magsasabi kung saan ka nabibilang na estado o grupo. Halimbawa, ikaw ay may kapansanan dati. Malaki ang kinalaman ng kasuotan mo para madaling ma-distinguish. Halimbawa, ikaw ay religious leader dati. Malaki ang kinalaman ng suot mo para ikaw ay ma-distinguish. Nakuha po natin yun mga kapatid. Kapag ikaw naman ay hari o nasa royal family, malaki ang kinalaman ng suot mo para ma-distinguish kung saan ka nabibilang. Ngayon, sino ang nakikita sa'yo? Paano ka mamuhay? Ibig sabihin, yun ang suot mo. Yun ang suot-suot mo. Kaya nga sinabi na dito mga kapatid, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for flesh to gratify His desire. So how to live your life to the fullest before it's too late? Dress up. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Sana mga kapatid, ipanalangin natin, Lord, makita ka po, Panginoon, sa buhay ko ngayong araw na ito. Maluwalhati ka, Panginoon, sa isip, sa puso, sa salita, at sa gawa. Makita ka, Panginoon. Ikaw yung maramdaman, Panginoon, as I lead, as I love, as I live this life, Panginoon. Kasi ang ultimate goal ng mga mananampalataya is to become Christ-like. Kapatid, huwag mong hubarin si Lord sa buhay mo. Kahit na inis ka na, huwag mong hubarin. Kasi yun yung pagkakataon. Okay, tanggal. Sapul ka sa kaaway, kapatid. Hindi ko sinabing nawawala si Lord sa buhay mo. Yung nakaramdam ka na hindi maganda, nawala si Lord. Hindi ganun yun, kapatid. Ang ibig sabihin nito, clothe yourself with the presence of the Lord. You have to live your life like Jesus. You have to dress up. Kapag nagko-close ka ng deal, dress up. Live like Jesus. Kapag nagsosolve ka ng conflict sa asawa mo, sa anak mo, kapatid, dress up. Live like Jesus. Kapag may nire-resolve kang problema, kapag mabigat yung problema mo, o kapag masayang-masaya ka, dress up. Live like Jesus intentionally. And live like Jesus constantly. Kasi at all times dapat ito. As we end this message, let me read verses 11. Pasadaan lang natin ng konti. This is all the more urgent. Litin ko, urgent ito. This is a wake-up call. This is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up. Sinabi dito. Alam mo kapatid, dati namumuhay ako, lalo na, minsan kinakain ka ng mundo no?
Yung parang wala na akong pakialam. Sige, laro dito, laro doon, kalokohan dito, kalokohan doon. Tapos nare-realize mo, parang umiidad na ako. Ano mangyayari sa buhay ko? Wala nang, baka dumating ang panahon, wala nang tatanggap sa akin na trabaho. O kaya naman, baka dumating yung panahon, nakatulala na lang ako, maasa sa ibang tao. Tingnan ko yung buhay ko. Magiging katulad na lang ba ako nitong mga taong ito na wala nangyari sa kanilang buhay? Alam mo kapatid, totoo nga mangyayari yun. Kasi wala ka namang ginawa. Kaya sinabi dito, this is all the more urgent. For you know how late it is. Time is running out. Wake up! For our salvation is nearer now than we first believed. So the hour is late. Lagi mong iisipin yan, kapatid. It's late. Time is running out. Maubos na yung oras. So anong gagawin mo? Don't pull the cover over your head and press snooze. Hindi yung alam mo urgent na, late na, sige lang, tuloy mo yung ginagawa mo, talokbong ka, mamaya na, 5 minutes, 10 minutes, tapos talokbong ka, yan mo na yung buhay. Ganyan na lang. Wala talaga mangyayari. Don't pull the cover over your head and press snooze. Instead, mga kapatid, lagi mo isipin, it's time to wake up. It's time to clean up. And it's time to dress up. Someone said, life is a precious thing. You never know when you're going to lose it. Live life while you can, because you never know which second is going to be your last. How to live your life to the fullest? Wake up, clean up, dress up. Pag mong pinatatagal, kapatid, ang tulog mo. Pag mong pinatatagal na madumihan. At huwag kang namumuhay, kapatid, nang hindi mo suot si Lord. 12 and 13. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. 13. Because we belong to the day. Ito yung sinabi ko, ibagay mo yung suot mo sa kalagayan mo sa buhay. You belong to the day. Bagay mo. Nagpalit ka ng damit. Kaya lang yung tinapon mong damit, yun yung uri ng pamumuhay mo. Di ba? Halimbawa, yung damit mo nung madumi. Ginamit mo yun, gumapang-gapang ka sa putik. Tinanggal mo ngayon. Kanta ng damit mo, bagong-bago. Gumapang ka ulit sa putik. Hindi, kapatid. Because we belong to the day. We must live decent lives for all to see. For all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. Adrian Rogers says, life is too short. Eternity is too long. Souls are too precious, and the gospel is too wonderful for us to slip through it all. Clean ang buhay, eternity is too long. Precious yung mga soul na yan. Yung sa'yo, saka sa ibang tao. At yung gospel ni Lord, napaka-importante ito ngayon. Huwag mong itulog lang yan, kapatid. Huwag mong itulog yung pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At dun sa ibang tao, sayang yung oportunidad. Sabi sa 14, instead, clothe yourself. Ito, tignan nyo itong maigi, kapatid. I will end with this. Instead, clothe yourself with the presence, tignan nyo po, of the Lord Jesus Christ. Tignan nyo pa, clothe yourself. Ito, pag sinasabi mong dinamitan mo yung sarili mo ni Jesus Christ, sinabi dito, clothe yourself with the presence, nino? Lord Jesus Christ. Ang ganda ng pagkapanggiton. Why? Because Lord means master. So we must put Him on. Ibig sabihin, mga kapatid, ng master, siya magbibigay ng direksyon, ng command sa atin. Pag sinabi mong Lord mo si Jesus Christ, hinihintay mo yung command niya. Yung command ni Lord, yun ang importante sa'yo kasi alam mo, master nga siya eh. Parang ganito, tinawag mo mentor, di mo naman pinapakinggan. Ano yun?
Sinabi mong master. Kaya siya master, magaling eh. Ang problema, ginawa ko pa rin yung gusto ko. Ay, sablay talaga mangyayari. Pag sinabi mong Lord si Lord, ibig sabihin, siya magbibigay ng direksyon sa buhay mo. At tiwala ka na alam niya ginagawa niya. Jesus means Savior. Dapat malinaw sa'yo na siya lang ang makapagliligtas sa'yo. Labas sa Kanya, walang kaligtasan. Kailangan mo ng pagliligtas ng Panginoon. Siya lang ang makakaahon sa'yo dyan. Siya lang ang makaka-rescue sa'yo. Ito pa matindi, Christ. Lord Jesus Christ, yung binanggit dito sa verse 14. It means King, Anointed One. Ibig sabihin, He rules over us. And He is in absolute control. Now, pag nasabi natin, sinabi dito, instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin yan, mga kapatid, ito kagandahan. Kapag nakadamit sa iyo ang ating Panginoong Hesukristo, anuman ang nangyari sa iyo, sa kahapon mo at sa ngayon mo, and even sa future mo, sagot yan ng Panginoon. Walang guilt, walang shame, walang fear, na kung saan kayang talunin yung nakasuot sa iyo. Si Lord ang bahala sa iyo. Pag covered ka ni Lord, kapatid, wala nang condemnation kapag covered ka ni Lord. Kapatid, na-realize mo ba yon? Na-covered ka. Buti sana kung madumi si Jesus eh. Buti sana kung wala siyang kwenta. Yung dinamit mo, yung kinonfess mo, perfect yon. Yung dinamit mo, kapatid, nagtatanggal ng guilt yun, ng shame yun. Dapat ganun ka mamuhay. Maybe some of us today, gustong palayain ni Lord dyan. I don't know kung ano yung guilt, ano yung shame na meron tayo, kapatid, sa buhay natin. But gustong malaman, gusto ni Lord na malaman natin ngayon, kapatid, na kapag suot mo ang Panginoong Jesus, siya ang kita sa buhay mo. At lahat ng umaalipin sa iyo ay napagtagumpayan na ng Panginoong Sukristo. I want you to close your eyes right now. Hindi ko alam, kapatid, kung ano yung guilt, ano yung shame na mayroon tayo. But the Bible said, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Idamit mo siya, kapatid. Sa panahon, hindi ka dito, mga kapatid, clothe yourself! Sa panahon na madumi yung buhay mo, sa panahon na mahina ka, sa panahon na wasak ka, pag may pagpatuloy ang kapatid, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Clothe yourself. Who among you here today, sinasabi mo, Lord, pawiin mo po itong guilt, pawiin mo po itong shame, pawiin niyo, Panginoon, yung karumihan na bumalot sa aking buhay. Kung ito, kapatid, ang panalangin mo, alam ni Lord yan naman ang puso mo ngayon. Sino ngayon ang gusto, kapatid, na idamit si Jesus sa kanyang buhay? If you want, kapatid, ngayong araw na ito, He is willing. All you have to do is to confess with your mouth that He is Lord. All you have to do today, mga kapatid, is to receive and believe Jesus Christ. And God will give you the power to become His children. Accept Him. Believe Him today. Kung ikaw itong taong ito na matagal na nabalot ka na ng kahihiyan, nabalot ka ng karumihan, nabalot ka ng kasalanan, pero sinasabi mo, Lord, I want to live this life to the fullest before it's too late. Bago mahuli ang lahat, kapatid, unahin mo na si Jesus. Ulitin ko, kapatid, bago mahuli ang lahat, unahin mo na si Jesus kasi siya ang solusyon. Wala nang iba. Wala nang iba. If this is your heart's desire right now, mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner.
but I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Cleanse me. Cleanse me, Save me. save me. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Kung ipinanalangin mo ito, kapatid, nang mula sa iyong puso, sinabi ng Panginoon, hindi niya i-reject ang sino mang lumapit sa Kanya. Marami na nag-reject sa iyo. Minsan feeling mo hindi ka qualified. Don't worry, totoo yun, kapatid. Pero si Jesus ang magpa-qualify para sa iyo. Si Jesus ang huharap para sa iyo. Si Jesus ang makikita para sa iyo. Nabaon ka ng pangit na kahapon, sa pangit na kahapon. Nalubog ka sa kumunoy ng kasalanan, ng guilt, kapatid, sagot ka ni Jesus Christ. Siya ang makikita at hindi ikaw. Ngayong oras na ito, kapatid, suko mo ng buong buo yung buhay mo kay Lord. Manumbalik ka sa ating Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, si Lord magpapagaling ng mga sugat ng kahapon. Ngayong araw na ito, mga kapatid, pag nagbihis ka, palitan mo yung mga bagay na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga nagpadumi sa'yo. Even may mga mananampalataya ngayon, kapatid, kinakain ka ng akala mo nakaligtas ka dyan, kapatid. Maniwala ka. It is your decision. Yung word na cast off dito, mga kapatid, ibig sabihin nito, ikaw mismo ang gagawa. Kung babasahin nyo siya sa Greek, nasa middle voice siya. Ibig sabihin, ikaw ang gagawa nito, magdesisyon ka. Ngayong araw nito, ikaw na mananampalataya, magdesisyon ka. Ngayong araw nito, magdesisyon ka. Magdesisyon ka. 30 seconds. 1 minute. Usap kayo ng Panginoon ngayong oras na ito. Lord, touch my brother and my sister right now. In the name of Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, yung mga battles na pinagdadaanan mo sa buhay. It's high time, kapatid, na lumapit sa ating Panginoon ng seryosohan. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na maglinis. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na gumaan ang iyong puso, ang iyong isipan at ang iyong buhay. Maybe some of you, a message ni Lord for prevention. Maybe some of you, kapatid, ngayon for curing na ito, kapatid. Ang importante, maisalba ka sa pinagdadaanan mo ngayon. Ang importante, kapatid, muli kang makabalik. Ang importante, muli tayong magising. Baka masyado nang nawasak yung ating moralidad. Baka masyado nang nasisira ang ating pangangatawan. Dahil sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa natin. Wake up! Wake up! Brother, wake up, sister! Clean up! Dress up! Kilos, kapatid! Magdesisyon ka ngayong araw na ito. Take action! Kumilos ka, kapatid, ngayong araw na ito. Lapit sa ating Panginoon. Lumapit ka, kapatid, sa ating Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Nakikinig siya. Kaya Kanyang iligtas, kapatid. He alone can cleanse you. He alone can save you. He alone can make you whole. Yung wasak na ikaw, idamit mo si Jesus na siyang bubuo sa pagkatao mo, na siyang bubuo sa buhay mo, kapatid. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Let His presence envelop your life right now. Let His presence envelop your body, your mind, your heart. Clothe yourself right now. Come on. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ. Presensya niya, kapatid, kayang wasakin ang kasalanan. Kayang wasakin ang gawa ng kaaway. Kayang wasakin ang kahirapan. Ang
yung kahapon na hindi maganda, clothe yourself right now. The Lord is saving someone right now. The Lord is healing someone. The Lord is touching someone. Oh Lord, come on, just ask God. Oh God, sing hallelujah. For the last time, just lift up your voice. The Lord is touching you. The Lord is covering you right now. The Lord is covering your life. Sing hallelujah, Christ is risen. The presence of the Lord is covering you right now. Karamdaman, kasalanan, wasak na kahapon, pinapalaya ka ng ating Panginoon. The presence of the Lord is clothing you right now. In the name of Jesus, I speak for freedom. In the name of Jesus, I speak, God, for fruitfulness. In the name of Jesus. Lord, I pray for a new heart, a new life, a new beginning for everyone, Panginoon. Magsisimula po kami para sa iyo na hindi ang sarili namin ang nakasuot. Hindi, Panginoon, yung opinyon ng ibang tao ang nakasuot. Hindi yung tao, Panginoon, yung alaala ng taong nagwasak, sumira sa buhay namin na nakasuot. Instead, Lord, we are clothing ourselves with the presence of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa bagong puso. Salamat sa bagong buhay. Salamat, Panginoon, sa bagong isipan. Salamat sa pagkakataon na muling makabangon, Panginoon. Kapatid, live your life to the fullest before it's too late. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating tinanggap, lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na nakawin ito ng kaaway. May magandang bukas na naghihintay sa iyo. May magandang buhay na nakalaan sa iyo, maniwala ka. Dahil nakasuot sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan mo yan, kapatid. Every time na may nagtatangkang magwasak, every time, kapatid, na kung saan may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, isipin mo na lang lagi, kapatid, na nakasuot sa iyo ang Panginoong Jesucristo. Kayang-kaya ni Lord yan, kapatid. God will fight for you and God will see you through. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare it, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much.